serious mode muna tayo. Meron tayong dapat pag-usapan ngayon na kailangan malaman ng taong bayan. Kailangan maintindihan ito ng taong bayan ngayon. And this will be happen anumang oras mula ngayon. Hindi natin alam kung maybe next month, maybe December, or the last day is, the D-Day is February. Mga kababayan ko, medyo masalimuot itong sasabihin ko. Kaya ako po inaalerto yung mga taong bayan. Because from the beginning, we support the President and we support the campaign of our President Bongbong Marcos noong 2022. But this time, mga kababayan ko, medyo magugulat kayo sa mga malalaman ninyo. Mga kababayan, ating pong natuklasan na, mga kapatid, yung ginagawang destabilization na plano nila kay President Bongbong Marcos. Yan ang ilalahad natin ngayon dito sa ating channel, mga kababayan ko. I'm waiting for the perfect timing to tell to the Filipino people kung ano nga ba talaga yung planong destabilization nila. Ilang araw ko tong inalam, ilang araw ko tong pinag-isipan, ilang araw ko to na hindi ako makapag-livestream ng maayos dahil kakakausap ko sa mga tao na nag-o-organisa nito. This will be the biggest damage sa mga Duterte. Balita na po ito at alam kong puputok po ito, mga kababayan ko. Hanggat maaga, yung ginagawa ng mga Duterte, i-damage na po natin. Plano nilang patalsikin si PBBM, mga kababayan ko, by February. But I will explain, mga kababayan ko, yung mga mangyayari ngayon. Matindi po ito, mga kababayan ko. Hindi na po ito biro, mga kababayan. Ito nga, kaya pala kampante ang mga Duterte dahil ito pala yung pinaplano nila, mga kababayan ko. But suddenly, syempre, napasok natin, mga kababayan ko, and magiging damages ito sa mga Duterte ngayon. Ako, wala na akong pakialam, but I will protect my president, mga kababayan ko. Poprotektahan ko yung presidente ko to inform the Filipino people, ito ang ginagawa nila. At ano nga ba ang nagagawa ni presidente na nagkaka-trigger dito sa mga taong ito, mga kababayan ko? Kung bakit natitrigger, kung bakit nagagalit ngayon yung mga kontratista, mga businessman, mga tao na nasa likod nito, mga kababayan ko, ng pagpaplano, mga kababayan ko, ng destabilization against the president, mga kababayan ko. Ito po ang mga mangyayari ngayon. Sasabihin na po natin, hindi ko na kaya po kampante yung mga Duterte fanatics, mga kababayan ko, because alam na alam nila yung nangyayari ngayon na ginagawang paggawa ng destabilization. Yung alam ko maraming babatikos sa akin, alam ko maraming magte-threat na naman sa buhay ko pag sinabi ko to. But I'm ready for that, mga kababayan ko. Ready na ako to inform the Filipino people. If this is what happened to our country, dito mangyayari sa atin, kailangan natin ipatupad to. Kailangan natin gawin to, mga kababayan. Baka magulat na lang tayo, yung nangyari sa tatay ni PBBM, mangyari ulit ngayon, mga kababayan. Yun po ang kinakatakot ko. But, uumpisahan natin yan, mga kababayan ko. Uumpisahan na natin yan. Hindi tayo we will discuss, i-discuss natin yan kung paano nila wawasakin si PBBM. And ang swerte ko lang, mga kababayan ko, sabihin ng traitor ako dun sa mga nakausap ko, pero my loyalty is hindi para sa mga Duterte. Ang loyalty ko is para sa mga Marcos. Kahit wala na po ang Presidente Marcos sa posisyon na matapos ang kanyang termino, mananatili po akong isang Marcos. Hindi po ako mananatiling Duterte, mga kababayan ko. Kahit sino pa pong maupo dyan, kahit ulitin ko sinabi ni Senator Robin, mangangamoy Marcos po ako pag nasunog po ako, mga kababayan. Eto, mga kapatid, pisahan natin. Nakausap ko po, mga kababayan ko, yung 6 na mga malalaking parallel leaders na nag-oorganisa sa parting Bulacan. At isang beses po ay nadulas sa akin itong parallel leader na to, na hindi ko na po pangangalanan. Mga kababayan ko. Ngayon po, nalaman ko dun na sila po ay nag-oorganisa, mga kababayan ko, ng isang malawakang people power laban kay President Bongbong Marcos. Tama ho kayo ng inyong naririnig sa akin. Nag-oorganisa ng isang people power laban kay President Bongbong Marcos. At ang usapan po dito, mga kababayan ko, ay hindi na daw po tatagal si Presidente Marcos ng hanggang February 2026. Mga kababayan. Ito ang mga parallel leader na to na nakita ko, mga kababayan ko. Itong grupo na to, isa ho sa mga malalaking
distributor ng manpower ng mga Duterte noon panahon ng kampanya ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Kaya ako ho nakilala itong mga to. Nag-organisa ng malaking grupo upang maging distributor ng mga tao sa mga rally ni President Bongbong Marcos at ni Sara Duterte under by the unity noong 2022. Ngayon ho, ay isa ho dun o tatlo ho dun ay kaibigan ko. At nalaman ko ho mga kababayan na sila ho ay nag-oorganisa na ng isang malakihang people power. At ang nakakatakot po nito mga kababayan ko, sabayang pagkilos at organisadong pagkilos laban sa mga Marcos. Kaya ho ako nag-live ng ganito. Hindi ko ho matanggap na yung aming kinampanya noon, mga kababayan, ay tila ho ba ay magiging mitya ho ng aming hindi na pagkakasundo-sundo bilang magkakaibigan. Ako ho, mga kababayan, like I said, hindi ho ako natatapatan ng pera. Hindi ho ako kayang tapatan ng pera ng tao. Hindi ho ako kayang bilin ng puri ko ng kahit sino mang tao. Kaya nung nalaman ko ho ito, agad-agad ho ako nag-isip kung papaano ko ho i-discuss ito sa taong bayan. Kung papaano ko ho ipapaalam sa mga Pilipino na ito ho yung plano ng mga Duterte. Ngayon ho mga kababayan, isa-isahin natin. Bakit si Sara Duterte ay nakatokang lumuwas sa mga bansa upang makipag-usap sa mga Pilipino? Bakit ho mga kababayan? That is a parte ng strategy nila upang lasunin ang utak ng ating mga OFW. Bakit po si Sara nagpupunta ng Kuwait? Bakit po si Buday nagpupunta ng Japan, Malaysia, Korea at hinaharap po yung mga Filipino community? Hindi ho early campaigning, mga kababayan. That is not early campaigning, mga kapatid. Nakikipag-usap ho sila sa mga tao ngayon para i-brainwash yung mga kababayan natin at taniman ng galit, mga kababayan. Taniman ng galit, mga kababayan ko, upang taniman ng disinformation. Yan po ay parte, mga kababayan, ng kanilang destabilization na gagawin. Ngayon po, mga kababayan ko, nakita ho natin kung papaano ho sila gumalaw. Kahit po palihim na kumikilos ang mga kaalyado ni Buday, ni Dora, sa mga kanayunan, sa mga cities, para bumuo ng isang malaking grupo upang likumin para magalit sa gobyerno o mag-organisa sila. Isa po itong malinaw, mga kababayan. Malinaw na malinaw ho. Isa ho itong malinaw na pagpapalakas ho nila. Habang bumabanat ho, sabayang banat ang ginagawa nila laban sa mga Marcoses. Hindi niyo ho ba napapansin? Sunod-sunod ho ang atake sa mga Marcos in terms of social media. Nakikita ho natin yan. Doon ho tayo napopokus sa mga banatan na ginagawa nila sa loob ng social media. Pero hindi ho natin, mga kababayan ko, nakikita yung kanilang ginagawa sa ilalim na pag-oorganisa. Like Baseco Compound, mga kababayan ko, there is a more than 400 to 500 people na kayang i-produce ng isang parallel leader doon para lumaban sa mga Marcoses in terms of manpower and rally. Mga kababayan, sample Bulacan, the largest na isang lalawigan sa loob ng Bulacan, na there is 6 parallel leaders, mga kababayan ko, na nag-uorganisa ngayon, mga kababayan ko, upang magdala ng manpower kung sakasakali kapag naganap na yung EDSA. At isama na rin natin, mga kababayan ko, yung ginagawa ni Sarang pambe-brainwash sa mga tao. Malaking laban po ito, mga kababayan ko. Malaking laban po ito, mga kapatid. Hindi ho biro ito. Nakakatakot po ito. Dahil alam po natin, mga kababayan ko, mga kapatid, hindi ho sa atin ang Senado. Hindi ho sa atin ang Senado. Hindi ho sa atin ang Supreme Court.
mga kababayan ko, even the congressmen pwedeng bumaliktad anumang oras mula ngayon. Yan po nakakatakot. Wala na akong kakampi si PBBM. Ako nakikita. Wala na akong nakikitang kaibigan ni Bongbong. Yun po ang totoo. Para ho sa akin. Mga kababayan. I know the PNP and AFP also alam itong destabilization na to. Because inside the AFP, mga kababayan ko, may nagaganap din. At nagtatangka ulit ang mga Duterte kumbinsihin ang AFP. Mga kababayan ko. Bakit sila nag-uorganisa ngayon? You know what's the reason kung bakit? Plano nang tapusin ni PBBM yung mga korap sa Pilipinas at lahat ng kongresista, mapapolitiko, mapakaibigan niya ay tatamaan dito. Gustong linisin ni PBBM lahat ng mga dapat linisin sa bansa natin. Gusto ni Pangulong Marcos yun, mga kababayan ko. Natapusin na yung mga alingasgas sa flood control, tanggalin yung mga magnanakaw dito, tanggalin yung mga magnanakaw. Lahat gusto nang gawin ni PBBM kasi si PBBM wala nang choices kundi banggain lahat ng mga magnanakaw na to. Alam naman natin na maganda ang ginagawa ni PBBM. But suddenly, mga kababayan ko, may tatamaan na mga taong sumuporta sa kanya nung panahon ng kampanya, mga kababayan. Mga kapatid, kaya po, binanggit ko sa inyo yung planong EDSA People Power ng mga Duterte na malakihan, mga kababayan ngayon, dahil alam ko ang pwedeng mangyari, mga kababayan ko. Sa tingin nyo, kapag nagkaroon ng People Power, yung mga Duterte na malakihan, mga kababayan ko, at sinuportahan ito ng mga tao na binangga ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sila ay mga korap at magnanakaw, mga kababayan, ano ang mangyayari sa atin? Mga kapatid, titipunin yun. Mauulit at mauulit yung EDSA. At kapag naulit yung EDSA at ang hiling ng mga yan ay mga kababayan ko, pagbaba ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Tama? Mga kababayan ko? At double jeopardy ito sa kanila. Dahil, mga kababayan ko, makinig kayo, dahil mga kababayan ko, oras na oras na mangyari ito ay kung ano man ang mangyari o worst to worst scenario, baka o di natin alam na mag-declare ang presidente ng martial law. Tayong mga Pilipino na naniniwala sa mga Marcos, alam nating maganda ang martial law. Tama? Ngunit sa mata ng iba ay hindi maganda dahil sirang-sira ang pangalan ng martial law. At kapag si PBBM ay nag-declare nito, ito ang mangyayari sa atin. Baka sumama ang mga mangmang doon sa mga berde na nagtatangkang kunin ng Malacanang. Sana nakuha niyo po punto ko. Hindi nila kasi mapasunod si PBBM. To be honest, nahihirapan silang pasunurin si Pangulong Bongbong Marcos sa mga polisiya na gusto nila na kailangan sang ayunan. Lalo na ngayon, mga kababayan ko. Lalo na ngayon, pag itong si House Speaker Martin Romualdez, iniwanan mo ang pinsan mo habang buhay kitang isusumpa. Tandaan mo yan. Ako sinasabi ko to sa lahat. Kapag itong si House Speaker, iniwanan ng pinsan niya sa laban na ito, habang buhay kitang isusumpa.